Ayun, isang mapagpalang gabi po mga kapatid ko dyan sa Potter's House of Arabia. Ah, Welcome pong muli sa ating lahat, sa inyo dyan, sa mga kapatid na nasa Panambahan, sa mga kapatid natin na nanonood sa Facebook at sa YouTube at pati sa website natin. Welcome pong muli sa ating Intercede Night. At ngayon po ay tayo magpapatuloy sa ating lingguhang panalangin at magkakaroon po tayo ng maiksing pag-aaral regarding sa importance of prayer and fasting. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, samahan po muna ninyo ako sa isang maikling panalangin. Yes, Lord, Father in Heaven, Lord, once again, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila. Lord, ikaw ang aming Diyos na buhay, na hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman, Lord God. Lord, ikaw ang aming tapat na Panginoon. Ikaw ay sovereign, ikaw ang in control of everything, Lord God. Lord, sa oras na ito, amin ito pinapasalamat sa iyo ang aming pag-aaral, ang aming sama-samang panalangin. Lord, na dalangin namin na patuloy, samahan mo kami. Lord, ikaw po ang manguna sa oras na ito. Ang bawat isa po sa amin ay puspusin mo ng iyong banal na espiritu. Buksan mo nga po ang aming mga puso't isipan, Lord God, sa bawat salita mo ang aming mapag-uusapan, Lord God. At ikaw lamang po ang madakila sa oras na ito, Lord God. At Lord, bigyan mo po ako ng knowledge and wisdom, Lord God, sa salita mo na aming mapag-uusapan ngayon. At Lord, patuloy ikaw manguna. At Lord God, dalangin namin na ikaw lamang po, Lord God, ang maitaas sa oras na ito, Lord God. Lord, tulungan mo kami at Lord, dalangin namin na ipantayan mo ang aming mga internet connection na maging maayos, maging malakas, nang sa gayon hindi kami magkaroon ng interruptions at patuloy na mapag-usapan namin na maayos at mapag-aralan ng salita mo, Lord God. Lord, ikaw po ang manguna, Lord God, at ikaw po ang maihayag, Lord God. Lord, ikaw po ang mangusap sa aming mga puso't isipan, Lord God, at patuloy sa namin inaalay ang oras na ito. To you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Ayun po, no? Ayun. Excuse. Ngayon po, no? Ito po yung ating nagiging topic is yung importance of prayer and fasting. Bali, ito po yung ating unang part ng ating pag-aaral. So, pag-usapan natin, ano ba yung prayer and fasting? So, napakahalaga, masabi natin na, kumbaga, mahalaga na alam natin kung ano ba yung prayer and fasting. Kasi I remember before, talagang ang pagkakaunawa ko sa prayer and fasting is like, prayer, talagang mag-pray lang. Diba? Magre-recite lang ako ng prayer. Then, yung fasting ko is simple lang na talagang naunawaan ko na hindi ako kakain. Yun lang. So, after ko mag-pray, then, yun lang, hindi lang ako kakain. Before is talagang one day, ano lang talaga yung prayer and fasting na ano. Pero, ayun, no, masabi natin na talagang napakahalaga sa buhay natin na naunawaan natin yung ginagawa nating pagpe-pray and fast. Kasi masabi natin na hindi lang tayo na kumbaga ito yung ginagawa ng simbahan, makikiuso lang tayo, makikisabay lang tayo, pray and fast tayo. Hindi po ganun lang po yun, no? So ayun, ngayon pag-uusapan natin yung kahalagahan kung bakit tayo nag-prayer and fasting, kung ano ba yung nagagawa nito sa buhay natin. Amen po. So, as we continue, ang prayer and fasting, sabi dito is, ang prayer daw in the Hebrew Bible is an evolving means of interacting with God, most frequently through a spontaneous, individual, or collective, unorganized form of petitioning and or thanking. Ayan po. So, pagdating sa prayer, alam naman natin yung prayer. Then, every week, kumatanda natin, we are praying, nandyan yung acts, di ba? When we pray, we do the adoration, we have confession, di ba? We have thanksgiving and supplication. And
Yun po ang ano natin sa prayer. So, yung prayer and fasting daw is, sabi natin na it is where you nourish your spirit and your fear starve death. Yun po ang sabi rito. So, fasting, matatanda natin is, pag sabing fasting, it helps us to detach us from this world while prayer reattaches us to God. Diba? Kumbaga, yung pagpa-fast natin is kumbaga yan yung nag-ano sa atin, nag-ano sa atin sa mundo, 'di ba, when we fast. And yung nagde-detach sa atin, and then yung prayer is yun yung re-attach sa atin sa Panginoon. So kaya magkasama po yan. So tatandaan natin yung fasting is the spiritual discipline of denying ourselves something, like yung typically yung mga pagkain, di ba? And to feast on the things of God. So ang fasting and praying are tatandaan natin na Bible-based disciplines that are appropriate for all believers of all ages throughout all centuries in all parts of the world. Ano yan, ating mga Kristiyano, yan is kumbaga Bible-based discipline sa atin, 'di ba, para sa ating mga believers. So, yung word na fast, sabi dito is fasting is chom in the Hebrew and nestea in the Greek language. The literal Hebrew translation would be not to eat. Diba? Kaya when we fast, we don't eat. Kaya, yung Hebrew translation is not to eat. And the literal Greek meaning daw is no food. And yun nga, it's a choice of abstinence from food. Diba? Yun yung madalas na nating definition. Abstinence from food. So, fasting daw is a way to demonstrate to God and to ourselves that we are serious about our relationship sa Kanya. Amen po. So, napag-usapan natin last time sa ating prayer and fasting, nabanggit sa atin yun before tayo nag-start ng prayer and fasting. Diba, nabanggit sa atin that we have 4 kinds of fasting. Diba, meron tayong normal fast, and meron din tayong partial fast, and then meron tayong juice fast and object fast. Diba? Kumbaga, yung mga kumbaga nag-join nung prayer and fasting. One of this fasting is ginawa natin. Nagkaroon tayo ng normal fast. Doon sa normal fast na yun, talagang without take ng food. Diba? 1 day, 3 days, or the whole the whole week ng ating prayer and fasting. So, ayun po na yun yung apat na kinds of fasting. So, as we continue, tandaan natin, yung fasting is one of the most important disciplines in the Christian faith. Diba? Sabi, it is indeed an open secret because Jesus, after being baptized at the Jordan River, nung binaptize siya ni John the Baptist, and yung after nung dramatic announcement niya from heaven that nung Holy Spirit that si Jesus Christ, he pleased God, diba? So, yung next thing na niya is nangyari nun is bago siya nag-start ng kanyang earthly ministry, nag-engage siya sa 40-day and night period of fasting in the wilderness. Diba? Kung matatandaan natin ng ating Panginoong Hesus, he started fasting before his ministry. So, the enemy of our souls does everything in his power para mahinder yung understanding and yung practice natin of fasting with prayer. Diba? Gagawa ng kumbaga hadlang or panggugulo ang kaaway, 'di ba, para sa ginagawa nating fasting with prayer. Sa mga kapatid natin na nakasama natin ng prayer and fasting, for sure may mga pagkakataon na talagang nanggugulo ang kaaway
when we do this prayer and fasting. Di ba? Kaya napakahalaga na talagang ano tayo, equipped sa, kumbaga ready tayo physically and spiritually when we do this prayer and fasting. I remember, di ba, nung ginagawa natin yung prayer and fasting, yung first 2 days is talagang mabigat, talagang masakit sa ulo. Ako, yun yung experience ko, yung first 2 days is talagang masakit sa ulo, lalo na kasi ako, mahilig ako sa kape. A day is talagang minimum ako ng 3 coffee a day. 3 to 6 coffee ako a day. Yan ang ano ko. Kaya nung first 2 days is talagang ansakit sa ulo. Talagang parang susuko ka na ayoko na, tigil ko na yata to. Diba? Then experience ko rin yung mga sumunod na araw, talagang parang may bumubulong, gutom ka na, tama na. Diba? Tapos napakahirap kasi dito ako yung nagpe-prepare ng food, diba? Nagluluto ka na, amoy mo yung pagkain, diba? Hindi ko natitikman yung pagkain. Talagang nandiyan yung tukso na minsan na-experience ko na kumain ka na, pwede na yan. Diba? Lalo na natapos na ako exhort ng devotion ko. Sabi, parang may bumubulong sa akin, pwede ka nang kumain. Nakapag ka na. Talagang during struggle na gano'n, talagang umupo ako at nagpe-pray. Talagang nakikipag-usap ako sa Panginoon na talagang yung strength ibigay niya sa akin physically and spiritually. And I praise God, talagang napaka-bisa ng prayer and fasting para mapaglabanan yung mga udyok ng kaaway sa buhay natin. So, ayun, no? Sa ating mga kapatid na nag-engage or nag-join sa atin is talagang for sure naka-experience din sila ng panggugulo ng kaaway. Gaya ng ating Panginoong Jesus nung during his 40 days fasting niya. Mamaya matatakal din natin yan. So, ayun. The enemy of our souls daw, yun yung sabi natin kanina, talagang gagawin niya lahat to hinder us, di ba? Para matapos natin or magawa natin yung prayer and fasting. And kung talagang kada gagawin mo to is ganyan na mangyayari. Kasi alam ni Satan na magkakaroon ka ng kumbaga spiritual power para ma-engage sa discipline sa congruent part of our spiritual walk yung ginagawa natin. Talagang iba kasi yung power na binibigay sa atin, yung spirit natin, yung spiritual power natin is iba ang dating. Talagang alam ni Satan kung gaano tayo nagiging kalakas pagka ginagawa natin tong prayer and fasting. And sabi, if we are to be successful in the practice of faith, and we call ourselves followers of Jesus, we must engage the spiritual discipline of fasting in some form and measure. Diba? Talagang kumbaga, as a believer, diba? Tayo, talagang as a follower of Jesus, we are engaged to this spiritual discipline. Nagpa-fast talagang kumbaga, kailangan nating mag-fast and prayer. So, ayun. Alam naman natin that after Jesus returned to heaven, yung earthly church is nagpatuloy through this yung prayer and fasting. Ginawa nila itong habitual practice din, 'di ba? After nung pag ni Jesus Christ sa heaven. So for sure, masasabi natin na maraming benefits or importance pa sa pag-pray and fasting natin. So bali today, I think meron tayong 5 parts or 5 session or ng importance ng prayer and fasting. So ngayon, magtatalakay lang tayo ng few points. Magtatalakay tayo ng 2 points sa ating benefits or importance ng prayer and fasting. So ayun, no? Importance of prayer and fasting.
unang-una, when we pray and fast, di ba, tinutulungan tayo nito. Ito yung first point is na binibigyan tayo ng power to overcome Satan and his minions. Amen po. So, kung matatandaan natin, no, yung kwento natin, yung nabanggit natin kanina about kay Jesus Christ, hindi tayo lalayo. Di ba, siya yung maging ano natin, matatandaan natin after niya mabaptize, nung binaptize siya ni John the Baptist, ito yung naging kwento. Kumbaga, kasunod na makikita natin after ng baptism niya kay John the Baptist na makikita natin sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Bali, ito yung yung temptation of Jesus. So, in Matthew 4 chapter 4, sabi dito, yung temptation of Jesus, Jesus put Satan in his place when he was tempted in the wilderness for an extended period of time. So, yun nga, ang alam naman natin, bali yung kwento, magano tayo ng review, or short review. Sabi doon is pagkatapos nung, yun nga, nung pagbaptize sa kanya, dinala siya ng banal na spirito si Jesus Christ doon sa ilang upang tuksuin ng diablo. Ito na yung mag-start na siya ng fasting niya. Sabi doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. So, kaya nagutom siya. So, dumating yung manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Diba? Yun yung siyempre, gutom na gutom ka na. Diba? So, andyan yung kaaway. Sabi, sumagot si Jesus nung sinabi sa kanya na kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay yung mga batong to. Pero yung sagot ni Jesus Christ, sabi niya, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yun ang naging sagot niya. So, hindi pa natapos doon yun. Alam naman natin na dinala naman siya ng diablo sa Jerusalem. Di ba? Ito yung banal na lungsod na doon sa pinakamataas na bahagi ng templo, dinala siya doon. So, sinabi niya kay Jesus Christ, sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Pero, alam naman natin, di ba, ang sagot ni Jesus, di ba, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Di ba? And alam natin, hindi pa doon natapos yun. Di ba? Pagkatapos pa noon, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. So, at sinabi ng diablo kay Jesus, di ba? Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So, alam naman natin, after noon, pagkatapos noon, iniwan na siya ng diablo. And dumating naman yung mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Amen po. So, ayun, no? During his prayer and fasting, di ba? Kumbaga, tinulungan siya ng Panginoon, di ba? Through his prayer and fasting, di ba? Kung paano mapaglalabanan. Gayon din tayo sa natin, sa when we pray and fast, di ba? Magkakaroon tayo ng power to overcome Satan and his minions. Pero kung matatanda natin, ano yung mga pinanlaban ng Panginoon? Di ba? Kung baga, salita rin ng Panginoon. Di ba? Yun din ang pinanlaban niya. Di ba? Iba yung, kumbaga, iba yung natin kapag nasa gitna tayo ng prayer and fasting natin. Iba yung natin. Kumbaga, ewan ko kung na-experience nyo na iba yung pakiramdam natin, especially when we read the Bible. Parang hindi siya kapareho nung normal na nagbabasa lang tayo ng Bible. May kumbaga may something na
ako hindi ko ma-explain na kumbaga iba yung presence, 'di ba? And gaya nga nito, parang yun nga, you have the power, 'di ba? And gaya nga na nabanggit ko, 'di ba, na may panggugulo rin ng kaaway na kumbaga pinapatigil niya ako, tigil mo na yan. Then by the grace of God, yung ano sa atin is talagang I prayed na kapag ganun ng kumbaga ang panunukso ng kaaway, 'di ba? It's either nagbabasa ako ng Bible, nagre-review ako ng kumbaga Bible, or talagang umuupo ako to pray. Kumbaga to fight yung yung mga lies ni Satan, yung mga utos o mga minions niya na nanggugulo. So, ayun, no? Same thing nung sa Luke 4:13 yung sinabi after nung mga pambubuyo, 'di ba? The devil had ended every temptation. He departed from him until an opportune time. 'Di ba? Kumbaga patapos siyang tuksoin ng diablo, iniwan siya nito, and naghihintay lang siya ng mga ibang pagkakataon. Actually, hindi lang isang beses ka talagang tutuksoin ng kaaway. Patuloy yan hanggat hindi mo natatapos yung prayer and fasting mo. Magpapatuloy at magpapatuloy yan hanggang ma-break mo yung kumbaga yung pagpa-fast mo. So, ayun, no, yung sasabi sa atin dito, na kung if you want the devil daw to leave you alone for seasons, since siya nga is talagang napakagulo or parang pinipesta niya tayo, the best thing to do is to take up a habitual life of prayer and fasting, 'di ba? And napakahalaga or napakabisa, especially ang pagpe-pray and fast na yan, 'di ba? In a simple kaya hindi nga lang pag hindi nga tayo nagpa-fast, 'di ba? Pag may mga bulungang kaaway, prayer ang pinangsasagot natin is talagang napaka-effective, 'di ba? So, yun, reminder sa atin na 'di ba? Kapag talagang magulo or talagang matindi ang banta ng kaaway, ng kalaban or ni Satan, yun ang the best weapon or the best thing to do, yung habitual life of prayer and fasting natin. So, hindi lang siya every year, every start of the year na ginagawa natin, kundi at least gawin natin habit na at least once a week we can do fasting, prayer and fasting, 'di ba? So that kapag bumalik or nagbanta ang kaaway, 'di ba? Another kumbaga pagsubok na gagawin niya sa iyo, ready tayo, 'di ba? Amen po. So ayun, no, yun yung yung unang natin, the power to overcome Satan and his minion. So next, yung pangalawa natin, when we pray and fast, 'di ba? Kumbaga ito yung sabi na it gives us preparation for the work of God. 'Di ba? May mga matatandaan natin, may mga character sa Bible na mababasa natin na kumbaga naging preparation for work of God yung mga ginawa nilang pagpa-fast. So, napag-usapan natin kanina, 'di ba, yung sa Panginoong Jesus, 'di ba, sa ating Panginoong Jesus, 'di ba, na yung 40-day fasting period niya, 'di ba? Ang Panginoong Jesus, hindi siya nag-umpisa ng kanyang ministry hanggang nung pagkatapos lang nung 40-day fasting period niya, doon nag-begin or nag-start yung ministry niya. Amen po. So, hindi naman natin sinasabi na we need to fast for 40 days then to serve God. 'Di ba? Hindi naman po ganoon. Kumbaga maraming way to fast din, kagaya ng ginawa natin. Maraming example, 'di ba? Para makapagana tayo ng prayer and fast. So, nakita naman natin after nung 40 days and fast na yun, doon nag-start nga yung ministry or yung pag-ano ng ating Panginoong Hesus, yung pag-ministry niya. Diba, nakita natin na after nun, ni-start niya ng tinawag yung mga disciples niya.
Then nangaral siya, nagpagaling, 'di ba? And so on, and marami pang iba. Doon basta yun ang naging start. Kumbaga naging preparation, 'di ba, para sa gawain niya. Amen po. So, isa pang na ano kong story na i-share is bukod dun sa kay Jesus Christ. Kung matatandaan natin yung sa Book of Acts, 'di ba, yung pagfa-fast ng first Christians na sinasabi ngayon sila Saul na matatandaan natin na nasa Acts chapter 13 verse 2 to 3. So sabi dito, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Diba? Kung makikita natin dyan, uh, uh, they pray and fast. Diba? Si Saul at si Barnabas before sila, kumbaga, before sila pinaghayo, diba? Bago nag-start din yung ministry nila. So makikita natin yung pagkakataon na yun ni Saul, diba, yung beginning of Saul's first missionary journey na sinasabi, diba, yung sabi the church was involved in sending Paul and Barnabas. Pero, syempre, it was God's plan. And it all started after they pray and fast. So, di ba, makita natin ano bang ginawa nila Paul and Barnabas. Syempre, yung ministries, nilid sila ng Holy Spirit. And next is yung they follow the communication routes, yung Roman Empire, na kung saan binisita nila yung mga population and cultural center na kumbaga para may ma-reach sila ng maraming tao. Di ba? Kumbaga may ma-sharean sila ng gospel ng maraming tao. And sinabi rin doon na they went to cities with synagogues, di ba? Na kumbaga nakipag-usap sila sa mga Jews. That during that time kasi umaasa sila by that time na kumbaga na makikita nila si Jesus, di ba? Na Jesus bilang Messiah and makakatulong na to spread the good news para sa isa't isa. So makikita natin no yung kumbaga naging preparation sa kanila yon, like si Jesus Christ became the preparation, 'di ba? Gaya ni Saul at Barnabas before they started their ministry, yung mga bagay na pinagawa sa kanila ng Panginoon. So ayun po no, yung dalawang ano natin ngayon. Una is yung preparation, yung power to overcome Satan and his minion, and second is yung preparation for the work of God. So ayun po yung dalawa na unang tinalakay natin yung importance or benefits ng pag-pray and fast natin. So sabi nga dito, remember that fasting is not earning an answer to prayer. 'Di ba? Kumbaga, hindi natin mabablockmail ang ating Panginoon like for our human effort na magfa-fast tayo para matupad tong pinagpe-pray ko. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon. Kumbaga, hindi tayo nakikipag-blackmailan na sa Panginoon. Amen po. So sabi nga, remember that fasting is not earning an answer to prayer. God wants to answer our prayers and He answers out of grace, and fasting simply prepares us for God's answer. Amen po. Huwag tayo mag-focus dun sa kumbaga pinagpipray natin na I'm doing this prayer and fasting para talaga may mabigat akong pinagpipray sa Lord. 'Di ba? Hindi po. And when we pray and fast, laging tatandaan natin is yung maano natin, yung ma-experience natin yung presence ng Panginoon, yung intimacy ng relasyon natin sa Panginoon, ma-experience natin yung spiritual breakthrough sa buhay natin. Which is talagang, I can say na may experience natin to sa buhay natin kapag ginawa natin tong prayer and fasting. Diba? I remember like 3 years ago when I started yata yun,
pag binabalikan ko yung list ko kasi yung every year na prayer and fasting natin, andito pa yung mga list ng pinagpipray and yun nga, just to share. Uh, I'm blessed na I started this kasama ang Panginoon. Unlike the way na ginagawa ko siya before. Iba yung kumbaga iba yung ngayon, 'di ba? Yung na-experience, iba yung kumbaga masasabi ko na every year na prayer and fasting, iba yung experience na nararanasan ko, and I pray na maranasan nyo rin yun. Kumbaga iba sa pakiramdam, masarap sa pakiramdam, and especially this past prayer and fasting natin, talagang na-amaze ako sa prayer and fasting na ginawa natin na to ng last week. And I pray na ang bawat isa is ma-experience natin to. And ayun lamang po, and maraming salamat po, at God bless po, and glory to God po. Sige po, patuloy po tayong mag-pray. Sige po, samahan niyo po ako. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, salamat po muli sa mga salita mo na aming napag-aralan o napag-usapan. Lord God, dalangin niya po namin, Lord God, na ito'y aming patuloy na maitanim sa aming puso, maipamuhay namin, Lord God. When we pray and fast, Lord God, katagpuin mo kami, Lord God, ma-experience namin yung presence mo, Lord God, yung intimacy, Lord God. Help us to experience yung spiritual breakthrough sa buhay namin when we do the prayer and fasting, Lord God. Lord, guide and lead us every moment na we do this prayer and fasting, Lord God. Hindi lamang po once a year, kundi, Lord God, tulungan mo kami na in every week, Lord God, makapaglaan kami ng time to pray and fast to you, Lord God, at patuloy na i-guide and i-lead mo kami, Lord God, na to have the intimacy, mas makilala ka namin, Lord God, mas lumapit kami sa iyo, Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa mga benefits or sa importance na ito, Lord God, na tinuturo mo sa amin na to overcome, Lord God, yung mga gawa ng kaaway, Lord God, and to prepare us, Lord God, sa mga bagay na nais mo ipagawa sa amin, Lord God. Lord, muli, Lord God, maraming salamat po sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila, in Jesus' name. Amen and amen. Yun po, maraming salamat po. God bless, mga kapatid.
Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa devotion na hinatid po ni Kuya Alan. Patuloy mga pong pagpalain at pangunahan ng mga kapatid na nakapakinig nito. Dalangin rin po namin, Panginoon, na minsan pa ang iyong patuloy na pag-iingat sa mga kapatid namin na pauwi po ng trabaho, sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin nakasama. Patuloy mo po silang pagpalain at patuloy, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na pumatnubay sa kanila. Praying that you may continue to bless ang gabing ito. At minsan pa, Panginoon, binabalik po namin sa iyong taas ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po at maraming salamat.